Una sa lahat, kamusta tayong lahat? How are you guys? So, ayun, may bagyong darating, no? Oo nga, sabi nga nila, di ba dapat kaninang madaling araw? Hmm. Pero Pero nakapasok na daw ba? hindi ko masyado. Pero Pero, sabi, yun nga, papasok daw hmm, kaninang madaling araw. Pero sorry, sa ngayon, wala pa naman tayo na-feel. Pero medyo mahangin-hangin na. mahangin-hangin na. So guys, welcome back ulit sa ating podcast. So, Unite Podcast, first of all, mag-aamol mentality lang kami. Yay! So, yun guys. Kumusta? Kumusta ang mga nakaraang ano? Like, I think yung pinaka-last podcast natin around 1 week ago ba yun? Yeah, 1 week. Or 2 weeks ago? Oh, 1 week. Yun. So, yun. Kasi may mga agenda yung mga tropa. So, busy din sila. Busy din ako. And, buti na lang nakapag-create kami ng same day is 2 episodes. Yeah. So, posted na yon. And, ngayon, itatry namin ng 3 siguro or 2. Depende. So, yun nga, yeah. Kumustahan lang natin yung yung mga progress. So, before ng podcast na to, may mga ginawa kami. Nag-vlog ako and nag-grind kami, outreach. So, enumerate ko outreach. Tapos, tinignan natin yung sistema ni AC dun sa automation na ginawa niya. And si Mark naman is miniting na yung editors niya. And then, mamaya abangan natin after nitong podcast yung meeting niya. Baka may close na yung new client. Hoping. So, waiting sa Samji. Yes! Siyempre naman, let's go. Excuse. So, before anything else, may challenge kami sa inyo. Mag-comment kayo dito sa podcast na to ngayon na mismo. I-comment nyo yung gusto nyong topic and i-comment nyo din yung gusto nyong kulay ng hoodie na gagawin namin for the community. So, yung logo is makikita nyo sa start ng podcast na to, yung intro, which is nakita nyo na kanina. And ang naisip namin mga kulay ng hoodie is black or white. Yun lang sa dalawa. Or maybe yellow. Pero mag-send kayo ng mga design sa amin or anything. And then, sa mga nag-comments dito, pipili kami sa 25. Kailangan makaabot sa 25 comments. And pag umabot sa 25, pipili kami ng isang individual and bibigyan namin ng giveaway na hoodie. Yes. So, hindi ka man community member or community member, makakakuha ka ng hoodie. Pero syempre, kailangan nyo din mag-subscribe. Oo, subscribe And then, kayo. like. Turn on your notifications para makita nyo yung mga podcast namin na napakagandang mga topics. So, yun. Tapos, See you, Bree! Pang fuckboy! Yun, talagang pinopromote din namin tong pabango na to. Napaka-elegant siya, napakabango. Talagang mako-consider mo as pang-luxury talaga. Hindi. Hmm? Hindi pang... Oo. yun din, pang luxury. Oo. Pero ano yung isa? Theory, pang fuckboy. Hindi, kasi yung isang Viva Max artist, ni-review niya to kasi to. Yun yung reaction niya, yung ginawa nilang Grabe. ginawa naming reaction. So yun yung ang bango talaga kasi, like talaga siya, nakaka-attract talaga. Mhm. Basta citrus yung amoy niya. Meron din siya mga ibang variants for night out. Ang tawag doon is harabas, pikutin harabas for night outs. Meron din yung padrino if gusto mo daw mag-amoy ng bilyonaryo. Yun. Amoy nila Elon Musk siguro yung mga ganun. Ay, di, trilyonaryo na pala si Ay, Elon Musk. grabe. Yung mga ganong amoy daw expensive. So, meron din yung iba. So, ito, for now, ito yung pang daily ko. ano yan? Okay. Anong brand pangalan nito? Pikutin Pikutin. Sputing. By TU Bree. Baka naman pikutin, no? Ah? Baka naman pikutin sponsor. Oh. Kay TU Bree. Pero hindi pa tayo kilala ni TU Bree. Maliit pa lang kasi tayong Malay natin. YouTuber or podcast. Pero
consistency ang goal namin. So in the future, we will magkakaroon kami ng connection sa mga tao na yan, yung mga Big like influencers. big influencers na talagang malaking value. Yeah. So yun yung goal ko. So hindi lang namin trip tong podcast na mag-uusap. Meron kaming vision to get on top. Yes. Yun yung goal namin, to get on top of the market ng business dito sa Pilipinas, na kung saan yung mga big names na kilala nyo ngayon, magkakaroon kami na access dyan. Yeah. Clip nyo tong ano na to, kung ano, para in the future, masabi nyo na talagang nagawa namin. Yes. Yan, consistency kami dito. So yun. Tapos guys, kita nyo yung setup namin, meron kaming boxing gloves dyan. Props. Boxing hero kasi itong tropa na. Hindi naman. Ano lang, for fitness lang. Ginagawa lang namin for fitness. Meron kang ano, masasabi? Oo, pakilala. Oh. Once Once again, ako si AC. You can call me Ace. And I'm a agency owner of video editing. And sa mga susunod na araw, makikita nyo yung mga progress ko throughout the journey. And ayun, again, thank you so much for Shirel Amo for giving me this opportunity para matutunan ang outsourcing business. And yun, thank you so much. Yun, thank you bro. Napakaganda ng progress ni AC. So, ang goal namin is, meron na siyang automation. Ako wala akong automation. And yun nga, nagagawa ng help ng community is natututo kami, na lahat kami is natututo. Shout out sa mga members dyan, kilala nyo kung sino kayo, yung mga lagi nanonood dyan. PJ, Migs, William, Humphrey, yung mga yan, mga solid kayo. Someday gusto namin kayo makasama dito. So, ano pa ba yung mga Pakilala naman. oo, tama. Ano kasi, ang dami naming ginrind. Medyo kami, nagkwentuhan rin. So, my name is Shirel Amol. If hindi ka pa naka-follow sa YouTube, TikTok, yung mga yan. Yung dalawang yan ako nagbibuild ng personal brand. And IG, nandyan ko pinopost yung mga personal stuff, pictures, mga ganun. And My Day, nagma-My Day ako. Tapos, agency owner, 3 years in the business, and I can say na marami pa akong kailangang kaining bigas para lang ma-achieve ko yung goals na gusto ko dito sa agency. So, nasa point ako na hindi pa ako talaga nakakapag-scale. May mga resulta na, pero hindi pa siya to the point na mayaman na ako, ganun. Hindi pa guys. Marami pa akong kailangang improve. Stable naman na, pero kailangan ko pang ma-improve. Makapag-build ako ng more better systems para mas makapag-operate ng maayos, more editors, more clients, yung mga yan. So, yun. Also, nasa e-commerce business na, which is hindi ko nag-grind masyado kasi nga focus sa agency. Pero, Boss RD Morales, if isasend ko kasi sa kanya tong YouTube channel ko. Pero if mapanood mo to, coach, gusto ko talaga matuto sa e-commerce, and talagang i-grind ko to. Kasi ito yung parang gusto kong business talaga eh. Like, mag-create ng sariling product. And nasabi ko rin sa inyo na gusto kong mag-build ng perfume brand, which is at the back of my mind lang yun. Baka may ibang products pa. Pero ito yung, ewan ko, ba't parang gusto kong tahakin yung industry ng perfume talaga eh. Iba kasi yung market ng perfume. Oo. Tapos may naiisip na rin ako sa marketing ng pang marketing namin. Tio Bree! Grabe. Pwede ko naman, once na nilabas mo yung perfume mo, maraming bibili. Natin pre, gusto ko siguro iba-ibang variant, ibang handle. Siguro iba-ibang, kunyari yan, iba-ibang variant, iba-ibang amoy. Maybe yung isa woody, citrus, yung isa medyo chocolate, gano'n. Iba-iba. Meron ba yung spicy? Meron ba yun? Manghang? Parang sili, gano'n? Hindi, spicy yung amoy mo. Kumbaga, Parang, yung sobrang... pag naamoy ng chicks, anong reaction kaya nila?
Grabe, pang fuckboy na pang fuckboy. Walang cut-cut to guys. Kung ano kami dito, transparent. So, yun guys, to be honest nag-e-enjoy ako ngayon sa era. Itong 2026 is nag-e-enjoy ako. Kasi nung simula, 2023 to 2025, 2025 nag-start na ako mag-build ng community. Nagkaroon na ako ng mga friends doon pero online. Pero kasi hindi ko pa kasama tong mga tropa ko nung time na 20. Parang ang feeling ko mag-isa lang ako. And to be honest, bros, enjoy ako ngayon kasi kasama ko kayo na nagbi-build ng something and kumbaga, isipin mo, hindi ko inakala na magkakapag-banding pa tayo ng ganito na ang banding natin hindi na yung mga kalokohan or katatawanan. Puro na grind. So it's for the future, for the family, and iba yung may kasama ka on site, hindi lang online. On site mismo, ganitong grind. Same vibe, no? Magkakaroon din kami may mga pinaplano din kaming barbecue party dito. 'Di ba? Yes. Nakaka-excite. So, Parang same grind, same goal. same grind, same goal. Damn. Isipin nyo yun, if lahat kami dito pumapaldo na talaga 6 figures, isipin nyo kung saan na kami pupunta niyan. Baka punta kami ng ibang bansa, kasama namin yung mga namin, mga asawa namin. Day life. I-vlog namin yun. And pag nag-grow na tong podcast, nag-grow na yung YouTube, pwede na rin sila mag-start ng brand nila kasi ganun yung nangyayari. Minsan, isa yung nag-i-start ng personal brand and then if sumikat na yun, parang si Sir Gavin, di ba? Siya yung siya yung main. Ngayon, sa loob ng vlog niya, nadadama yung mga kapatid niya. Until, habang sumikat na si Sir Gavin, nag-start na rin ng personal brand yung mga kapatid niya. And then, pati yung mga pinsan niya. Madali lang sila nag-grow kasi yun nga, nakikita na sila dun eh. So, yun yung binibuild namin ngayon. Which is excited ako kasi kaka-excite talaga. Yung nagbibuild tayo ng something big talaga dito sa minsan siya, parang yung nakaka-down kasi parang sa sobrang laki ng goals natin, natatakot na tayo. To be honest, may fear ako kasi kumbaga pag may nakita kang giant dyan, matatakot ka, ang laki eh. Parang ganun yung goals ko. Ang laki, ang taas sobra, not to the point na natatakot na ako. Pero of course, tayo si David eh. Si Goliath yan eh. Di ba? Ang ganda ba ng ko? So, ganun yung kayang-kaya namin yun. Together, hindi lang kami tatlo, pati yung mga ibang tropa dyan sa Unite, mga solid kayo, gagrind na natin to talaga. To the moon. Tama ba yun? So, to the moon and back. Yun. Yun ata yung pang-post sa mga girlfriend yung I love you to the moon and back. Yun ata yun. Quotations yun. Pang yun? Tio Bri, pang fuckboy. Uy. Ay, iba ba? Ay, iba. Grabe si Tio Bri na mention na ng ilang beses. Pero yun, panoorin nyo rin yung podcast ni Tio Bri kasi marami ding value. Dalawa yung channel niya eh. Yung isa is yung mga girls yung mga ini-interview niya. Doon niya pinopromote yung perfume niya kasi syempre nagre-react yung mga girls doon sa perfume niya which is very smart. Tapos yung isa naman is mga businessman naman. Sila Frank Mendoza, sila Chichester na interview na niya rin. So, yun, yung mga big names. And ito bros, before tayo mag-proceed doon sa gusto natin pag-usapan, may gusto lang ako i-share sa inyo na kahapon nanonood ako ng YouTube and I came across Josh Mojica's birthday party on TikTok ata. Okay, on TikTok. And namamangha talaga ako sa na yun, dun sa bata na yun kasi isipin mo at the age of kaka-22 lang niya, makikita mo yung party niya, grabe ang angas kasi sino yun? Mga big Boss names RDR. talaga. Sino yun sa kotse? Yung si Akim Aldover. Sino pa yung mga iba?
Marami. Pati nga si Yung ano mga iba't ibang business Pati nga owners. si ano Big si names. Pang Big Fuckboy, nandun. Ay, okay. Nandun rin siya. Bugoy, nandun din. Ganun. Wala. Si Frank Mendoza. Frank nga Mendoza, ang, nandun. pero makikita mo, napakaganda isipin nyo, may birthday kami. And we get to that level, sa Mhm. level na ganun. And yung mga mag-a-attend sa birthday party namin is mga big names. Isipin mo, hindi siya imposible kasi si Josh Mojica naman is nagsimula siya sa baba hindi naman sila mayaman nung una. And dahil lang sa isang opportunity na ginawa niya, nakakita siya ng opportunity, tapos dahil sa hard work niya, may mga lumapit na blessings until magkaroon siya ng maraming sales. Of course, nakakamangha yun. Sumikat siya dahil dun sa branding niya na huwag kang tamad. Yung ganong branding niya, which is totoo Grabing naman. hook yun, no? Huwag kang tamad. Dahil dun sumikat lalo siya until namangha sa kanya yung mga big businessmen dito sa Pilipinas until naka-close niya. Pati sila Manny Pacquiao nakakamit na hindi, yung iba dyan na mga bobo. Totoo pre. Yung mga haters, kakainggitan nila si Josh Mojica na sa ganong edad pa lang, 22. Ano lang yan, sinuwerte lang yan, yung mga iba ganun. Kasi sabihin, mayabang. Mayabang ganun. Ako May hindi. pagyayabang talaga. Meron. Kahit magyabang siya, wala. Totoo yun. Totoo yun eh. Ako hindi. Namamangha ako kay Josh Mojica talaga yung mindset niya. At a young age, 22. Ang prime ng lalaki is 30s. 22 pa lang siya. And hindi, marami pang ma-achieve yung bata na yun. Grabe, no? So, gusto ko, ganun yung lifestyle namin. Mhm. Mga elites. Gusto kong ganun talaga, guys. Hindi, if papapiliin nyo ako, mamamatay ako ngayon, or magiging mahirap ako, mas pipiliin ko mamatay, guys. Mas pipiliin ko yun kung dalawang options lang. Pero kung may option ako na yumaman to that level, pipiliin ko yung third option. Yun. Ayaw ko mabuhay ng mahirap, guys. Kaya ginagawa ko yung best ko. And kailangan buong community na nasa circle ko is yumaman. And Yun. we want to get to that level. Gladly. So, di ba? Oo. Nakaka talaga. Nakita ko kapo ilang beses kong pinanood yung content niya na yung uy, wow, grabe yung party niya. Happy sila. Tapos may mga nagregalo sa kanya ng mga mamahaling gamit. Rolex. Oh, May sure. ewan ko kung Rolex yun. Basta may nakita kong mahal na gamit regalo sa Mga kanya. Daytona, gano'n. Oo. So, Damn. Panda. yun. Okay yung ganun, guys. So, abangan nyo yung mga future vlogs. Makikita nyo lahat from scratch. Balikan nyo yung mga unang content ko. Makikita nyo yung mga pinaggagawa ko na raw lang. Makikita nyo lahat talaga. Walang fake. Makikita nyo, sasabihin ko sa inyo kung may failures ako, naghihirap ako, or sasabihin ko sa inyo lahat. So, panoorin yung journey namin, magiging maangas to. Yes. So, yun, let's get to the topic. Meron kaming gustong pag-usapan kasi nung nakaraan, meron kami nakausap. Shout out sa'yo, bro. This podcast is not to bring you down. This podcast is, gusto lang namin pag-usapan kasi tingin ko is, parang hindi mo tinitake yung advice namin. Pero, it's alright. Kasi We respect that. we respect that. naman. Bata ka pa naman. Gusto lang ko lang gawin tong podcast na to. Baka may katulad ka rin na viewers dyan na ganun din situation sa'yo. Pero ito kasi guys, ako na ba magkwento or kayo rin pre, kasi tayo nakausap niya yung kayo talaga yung una niya nakausap, ikaw, di ba? Oo. Sige. Pero, explain mo na lang and then additional na lang ako. Sige. Ano kasi siya? Archi student and hindi siya taga dito sa Pangasinan. Dito siya nag-aaral sa Pangasinan pero yung hometown niya is wala dito. Dito siya pinag-aaral ng magulang niya. Mag-isa lang niya sa dorm. Meron lang siyang mga kasamang dormmate siguro. And Archi student siya. First year college Incoming ba? first year. Incoming first year. Oy, incoming pa lang. Yeah. Incoming pa lang siya and hindi niya na gusto yung course na architect. Ang gusto niya, mag-business. Kahit anong klaseng business, gusto niya pumunta sa entrepreneurship. Kahit anong industry daw, sabi niya. Pero, yung magulang niya is, sila yung type ng magulang na pipilitin yung anak, pinipressure yung anak, mag-archi ka.
Kahit ayaw mo yan, maganda yan sa'yo. Kaya yung sinasabi nila. Kasi nakikita nila na na dan kaya yaman. Di ba Oo. yun yung mindset ng magulang Oo. natin. Pero hindi nila tinake consideration yung feelings ng anak nila kung gusto ba niya yung Arky. Ngayon, ito naman si brother, nalilito, nag-reach out sa amin sa community. Na sinasabi niya na ano bang gagawin, ganun-ganun. May mga advice kami sa kanya. Which is, ilang advices yun eh. Siguro So, yung advice, bro, parang kung ano yung advice ko, sabihin ko. Oo. Kung yung ano ang advice mo, sabihin mo. Oh, di ba may kanya-kanya tayong may- advice? Ikaw din ba? Oh, sige. Mauna ka na. Sige, ang naalala kong advice ko sa kanya, sabi ko sa kanya, if passion mo talagang yung architecture, is i-go mo. Pero if hindi mo nakikita yung sarili mo na magiging architect ka, or sabi niya kasi gusto daw niya magkaroon ng business, mag-business. Pero, i-go pa rin niya yung pagiging architecture course. Gusto niyang pagsabayin. Gusto niya pagsabihin. Pero I suggest as engineering graduate, may hihirapan siya. Kasi sobrang stressful, sobrang kailangan mong magsipag, kailangan mong mag-google talaga sa pagiging sa architecture and the engineering. Kaya ang sabi ko sa kanya, step down yung course na yan, move to another course which is mapapadali ka habang pumapasok ka sa school, nag-grind ka. So go for other courses yung hindi ka mahihirapan. Yun yung sabi ko sa kanya. Which is gusto naman niya, tinry niya. Kaso end up yung parents niya ayaw. So yun yung advice ko sa kanya. So, yung advice niya, yun yung safe advice. Kasi, hindi siya magda-drop out dun eh. If hindi nag-work sa kanya yung business, at least may mas easier siyang course na iti-take. Pag graduate siya dun, pwede siya mag-work as an employee sa isang company. Ito naman yung advice ko. Ang advice ko sa kanya, mag-drop out ka and mag-start ka ng business. Ito yung risky na advice. Advice niya or advice ko, kahit anong i-take niya doon, okay yun. So, binigyan namin siya ng options. Ang wag na wag lang niyang gagawin is magbi-business siya, tatapusin niya yung architect na 7 years, mag-burnout siya, madedepress siya. Hindi ko naman sinasabing mahina yung emotional mo. Pero, ito yung reality, bro. If may gusto kang isang bagay, focus on it. Kailangan may tunnel vision ka. Alam mo yung kabayo? Yung nilalagay dito sa gilid nila para makapag-focus sila. Isang industry lang. Huwag mong pagsasabayin. Kasi mahirap ang architect eh. Yung advice niya, pwede ka namang mag-step down sa isang easier course para at least hindi ka stress sa school, makapag-start ka ng business. Makakapag-focus ka. So, ang advice ko, huwag ka nang mag-aral ng college kasi optional lang naman yan. Kung ang goal mo mag-business and wala yung college. Kung ang goal mo yung mag-business, ulitin ko, hindi requirement ang college degree. Kasi if magbebenta ka ng produkto mo, tatanungin ba sa'yo ng mga customers or buyers, may degree ka ba? Patingin ng diploma. Hindi. Titignan na lang nila yung produkto mo. And yung produkto mo na yon, makakapag-solve ba sa problems nila yon? Like itong perfume. For example, binenta mo yung perfume. Tatanungin ba ng buyer mo, may diploma ka ba before ko bilhin yan? Hindi naman eh. Tatanungin nila, long lasting ba yan? Ano yan? Oil-based? Ilang hours naglalast yan? Kasi yung isa kong pabango, pangit eh. Yun yung itatanong nila. Kahit anong produkto pa yan. Kahit sabihin natin, mga t-shirt. O kunyari, t-shirt for summer. Mabilis ka bang mapawisan dyan?
yun yung mga itatanong ng customers, hindi yung mga Tama. kung may paper ka ba na ano. So, hindi wise bro if magka-college ka and gusto mong mag-business. Pero if sinabi mo sa akin na mag-architect ka talaga, love mo yung job mo, passion mo siya, nag-e-enjoy ka sa design, sure, bro, ipupush pa kita, uy, push mo yung Arki kung yan yung goal mo. Kaso ang sabi niya sa akin, kaso ang balak ko na lang, i-push ko yung college, Arki, pagsabayin ko yung business. Tapos, after kong gumraduate, hindi lang din ako mag-Arki, magbi-business lang din ako. Ay, bobo move yan bro, to be honest. Legit, concerned kuya lang, concerned ano lang kami. Huwag kang pupunta sa college na ang goal mo lang is yung piece of paper called diploma. Sinabi ko yan sa vlog ko. If pupunta ka ng college, ang goal mo is to get the job. Hindi yung paper para lang 7 years. 7 years kang sasayangin mo yung pera ng parents mo. And in the end, di ka lang din mag-architect. Magbi-business ka lang din. Unli ba yung buhay mo? Ilang years yun? 7 years yun, oh. 7 years yun, bro. Masasayang yung 7 years mo. Buti kung unlimited buhay mo. Okay lang yun. Diba? Yun lang yung advice ko. Napaka-dumb move talaga yun, bro. Concern lang ako sa'yo. Grabe. Diba? Oo, reality yun. Ikaw ba, Ace? Ano masasabi? Actually, di ko siya, kung na-remember ko lang kung nakausap ko na ba siya or hindi. Pero parang di ko pa siya nakausap. May ask lang ba? Hindi, magbigay na lang kami ng Hindi, wait lang. I just wanna ask if that person is or gusto niya ba talaga yung architecture? The first place, umpisa daw, like, gusto daw niya. Pero, sa pagdating niya ng college, nakikita niya sarili niya magbi-business. Siyempre tayo, simula nung tayo rin nung bata pa tayo, di ba minsan naiisip natin na tatapusin ko to, gusto ko tong course na to. Tapos, kasi tayo, hindi talaga yung mindset natin nung mga bata pa tayo, hindi agad yun na yung goal mo eh. Pag tumatanda ka ng tumatanda, nagkakaedad ka, minsan mapapaisip ka, ay hindi pala ito para sa akin. At saka ang nangyari dyan, feeling ko na pe-pressure din sa parents niya. Oo, yun yung pinakamalaking factor talaga. So, ito lang this is my only opinion sa mga parents out there. Hindi ko nilalahat pero para sa akin, kung anong gusto ng anak nyong gawin sa buhay, hayaan nyo siya. Kasi one day, alam ko yung anak nyo, gagawin niyang lahat para dyan sa gusto niyang gawin. So, kung pinipressure nyo siyang mag-architect or arkia, pero di niya naman gusto, hindi niya matatapos yung college niya. Magda-drop out yan. Gagawa yan ng mga bagay na hindi maganda. Kasi, una sa lahat, yung pressure sa magulang. Hindi niya naman na gusto, pinipilit mo pa. Paano na yan? Anong maging resulta? Di sa huli, wala din. 'Di ba? So, para sa akin, ang ma-advise ko sa'yo is kung anong gusto mong course or gawin sa buhay, sabihin mo sa parents mo as early as now. Oo, Alam hindi pa ko. siya nag-start eh. Alam ko kasi maiintindihan ka din yan ng mga magulang. Kasi ako as experience ko lang, ako pinili ko lang din yung yung course ko, which is engineering din. And ayun, at that time, pandemic yun eh. Medyo nag-iba yung pananaw ko. Like, parang di na ako masaya sa ginagawa ko. Which is, ang dami kong ginawa sa buhay. And ayun, like, nung time kasi na yun, parang hindi ako ganun kasigurado sa course ko. So, yun. Tapos, as my parents, kasi mostly professional sila. So, ayun, ang laki ng expectation sa akin. So, what I did is, tinapos ko yung college ko since nasa kalagitnaan na ako. Kung nag-uumpisa ka pa lang or papasok ka pa lang sa college, pag-isipan mo ng mabuti
kung anong gusto mong tahakin sa buhay. Kasi pag nasa middle part ka na, kunwari third year ka na, tapos gusto mo mag-give up na, parang mahirap ng ano yun eh. Parang ang hirap ng i-let down. So, minsan yun yung naiisip ng mga kabataan ngayon na pag nasa ganong edad, titigil na sila. Which is nasayang din. Sinayang mo yung pera ng magulang mo, yung expectation sa'yo, lahat yun nawala. Tapos, ayun, kaya what I suggest is, do what you want na ikakasaya mo. So, yeah, kung into business ka na agad, risky, but I'm sure na kung gagawin mo talaga yung best mo sa ginagawa mo, mangyayari yan. Yan lang. Wait So- lang, guys, mag-ano muna ako. Okay, ganito guys. Meron kasi siyang important meeting Mhm. ngayon. So, ang gagawin ko na lang bro, commercial break na lang tayo. I-break natin to, tapos ang ilagay ko na lang sa gitna yung music na commercial break muna tayo. Okay lang ba? Ipapos, okay lang. Okay lang. So, meron akong magandang gustong sabihin and advice dyan sa mga parents and sa mga dyan, na sa mga kabataan dyan katulad namin. So, commercial break muna tayo. Yun. Wait lang bro Papindot bro, papindot. Ay, hindi Totoo. So, yun, tapos na yung commercial break natin. So, how was in-interview si Mark and how was the interview pala dun sa mo? Grabe. Akala mo parang nasa preso, ang daming tanong. Minsan kasi, ganun talaga may mga clients or interviewee na madaming tanong, which is sometimes mostly kasi pag mga Pilipino ganyan. Yun ang nakakainis kapag Filipino ang nag-i-interview. Mhm. Madalas, no? Madalas. Ang daming tanong. Ang daming... Ano to? Q&A? Dapat ganun na lang yung interrogation? Yung nga, diba? Lahat na lang iniisa-isa. Oo, Tapos, parang ang end up, ang salary, mababa. mababa. Nasayang yung 30 minutes. diba? Sayang lang. So, which is, sa mga ganong klaseng opportunity, pag hindi kaya ng, kasi you're growing yourself Ito kasi. as your own brand, di ba? So, hindi mo kailangan na, dapat meron, you're a luxurious person, so dapat, you know your value, kumbaga, di ba? So, yeah, kung ganun yung range, usually, yan, binaback outan na namin. Ako from my previous, agency owner ako dati sa ibang industry, and I know how it feels doing, having a interviewee as a Filipino. So, yun. Okay. Yeah, pasadaan ko lang sinabi nila. Hindi naman lahat, guys. Mhm. Tulad namin, Filipino agency naman kami. Pero kung yung way namin na yung editors namin i-interview, hindi naman to the point na inabot siya ng halos 1 oras. Oh, So, grabe ang tagal eh. Like, okay. So, okay lang naman. At least, yun. Back to the topic tayo. Pero first of all, guys, nagpalit ako ng damit. Bakit? Kasi, mukha akong dito yung unhealthy. Parang ang payat-payat ko dito sa na to. Nakita ko kanina sa So, ang nangyari, ginamit ko yung dati kong t-shirt na nandyan sa gym bag. Nagamit na. Grabe. So, medyo may onting amoy ng... Masangsang. Hindi naman, kasi to, hindi dahil sa pawis, kasi pangpalit ko lang to eh. Extra shirt. Extra shirt lang. Ang nangyari kaya medyo yung nakulob dyan, and then nung umulan, hindi na patuyo ng maayos. So that's why medyo naamoy mo, no? Oo, grabe. Oh, kaya ito ngayon, yung purpose. Ito yung purpose, ang dami ko na nang nilagay. Grabe, natapakan yung calamity na nangyari sa damit Okay, niya. pero okay lang na at least mas importante yung looks, guys, kaysa sa ang importante, guys, mas okay yung looks ko ngayon kaysa kanina. Hindi nyo naman nakakamay ka. Oo, hindi niya naman. Sila lang. Ako lang.
Pero Grabe. yun, back to the topic tayo guys kasi medyo marami na rin nasabi kanina. Mm. Nabigay ko na yung thoughts ko. And sabi niya, yung wag nyo i-force yung anak nyo or ito lang din yung advice ko, same kami. If magulang ka, matanda man na magulang or batang magulang, kakasimula pa lang, never ever force your children na i-take yung path na gusto nyo at hindi nila gusto. Tama. Bakit? If gusto mo magsundalo yung anak mo, gusto mo mag-lawyer, pero ayaw niya, bakit? Ikaw ba sasabak sa gera? Hindi, bro. Ikaw ba magde-defend sa mga mga may kaso or Hindi naman ikaw yung mag-work. Hindi naman ikaw yung magli-live ng life dun sa pinush mo sa kanilang tahakin nila. Hindi ikaw yung O, hindi naman ikaw yung magsasacrifice, mag-work. So, why force? Bakit ifo-force mo? Alam ko, gusto nyo yung best para sa kids nyo. Ang gawin nyo na lang, advise nyo sila, and then, make them decide for themselves. Kasi, dinala mo sila dito sa mundo na to para lang i-direct mo sila sa gusto mo at hindi nila gusto. I think selfish yun kasi kanya-kanya tayo ng souls dito kanya-kanya tayo ng dapat decisions. So, yun guys, if dun sa anak ko din, hindi ko siya i-force kung ano man yung gusto niya. Pero at the young age, i-hone ko yung mindset niya bilang businessman kasi ganun ako Ganun ako, like, ganun yung magiging mga future na gagawin and makikita niya yun. Makikita niya yung lifestyle ko, lifestyle niya. And he can decide if gusto niya mag-doctor, lawyer, kung ano man yan. Pwede niyang basta. Hindi pa, kumbaga Oo. parang di mo siya susuwayin. Oo, tsaka Kung ano yung gusto niya, dun ka. if may tiwala ka sa anak mo, naturuan mo naman siya mag-decide para sa kanyang sarili, ba't ka mag-worry pa, di ba? So, Yeah. ganun lang yun. Yun, Eh, ano ba yung thoughts mo? May advice ka ba kay nung nakaraan kay... At saka, as of the moment, like, we're now living in a modern world or modern technology. So, hindi na, kumbaga, outdated na yung mga before, like 90s or below. Usually, yung mga yan, nasasabi ng mga magulang natin way back 90s pa. So, very outdated na kumpara sa ngayon na nasa modern technology na tayo. So, ang gusto kong ibig sabihin nito, we can earn money through online. So, bakit ba kailangan nating mag-aral sa makapagtapos sa college dahil nakatira tayo sa Pilipinas? Mm. So, parang yung mindset na yun, like, we can do a lot better now since we're living on a modern technology. So, just like Shirel said earlier, may gusto lang din akong idagdag dun sa the person na nahihirapan kung pagsasabayin niya yung pag-aaral niya sa business na gusto niyang pasukin. So, for me, kung gusto mong i-pursue yung pag-aaral mo, if you want the safest option, go for it. Kasi, sa pag-aaral, I'm sorry, pag nagkaroon ka na ng work, you will be stable, magkaka-monthly salary ka or quincenas or just like that. And yung growth mo, like, ganito yung chart mo throughout the years. So, mapro-promote ka after 3 to 5 years, ganun, onting growth. So, ganun na yung tahak mo. Another 5 years. So, mabagal. So, pag nag-business ka, medyo risky talaga siya. Pero kung ginawa mo yung best mo, sinipagan mo, yung growth mo, ganun agad. So, nagsisimula ka pa lang, nagkaroon ng resulta, taas agad yan. Yung salary mo nasa taas agad. So bababa ka din, pero kung syempre, bababa ka, malalaman mo yung tamang sistema, matututo ka sa mistakes mo before, you can grow again. So, yun yung gusto kong i-share din sa pag nag-work ka in 9 to 5 jobs versus a business owner.
Pero it depends pa rin If gusto mo ng 9 to 5 job, yung sinasabi niya na ganun, stagnant yung ano mo, and happy ka naman sa job mo, okay lang yun. Mhm. Kaya lang namin sinasabi kasi nag-work ka ng 9 to 5 tapos magrereklamo ka. Huwag ka magrereklamo. Pag nagreklamo ka, hindi ka masaya sa job mo. Mhm. So, kaya namin sinasabi na if hindi ka masaya sa job mo kasi nga mababa yung sahod, edi mag-business ka. Like, may marami ka namang options eh. Mhm. Hindi ka pwedeng pumasok sa business, ang mindset mo pang employee. Hindi ka rin pwedeng pumunta ng employee na ang mindset mo pang business. Kasi, alam mo if nawala lahat, of course, mag-e-employee ako. Pero yung mindset ko, naka-directed pa rin sa business. Like, gagawa ko ng way kung paano ako makapag-business. Mhm. So, like, pick your lane. Kailangan right lane based sa gusto mo. If yun yung goal mo, bakit ka pupunta sa kabilang daan? Paano yun? Wrong turn. Wrong turn ka nun. Mhm. Kung yun yung goal mo, yun lang yung daan, okay, dun ka. 'Di ba? Simple lang eh. Yung iba kasing tao hindi nag-iisip talaga eh. Use your time a day, isang araw lang. Upo ka sa couch, alisin mo yung phone mo, mag-isip ka, mag-deep thinking ka, kuha ka ng notebook mo, okay, plan A, plan B, plan C. Pag ito yung ginawa ko, plan A, Mhm. ito yung mga risks, okay, plan B, ito yung risks, plan C, and then pili ka, ano ba? Analyze. Yeah. 'Di ba? Analyze, hindi yung based of emotions, mag-decision ka based off your emotions. Gusto ko yun kasi sinabi ng ibang tao sa akin. Mhm. Hindi yung gusto ko yun dahil yun yung pinlano ko. Diba? Mhm. Like, Yeah, agree. diba? Grabe. Like, simple lang naman eh. Like, meron tayong utak, niregaluhan tayo ng utak, and it's the most powerful force dito sa universe, utak ng tao. Mhm. Kasi, from puro na lang puno, natatawag doon? Wilderness, dati, nandito tayong tao, wala pang technology, mag-hunt ka pa, like, lahat is mano-mano. Isipin mo ngayon, kung may kotse na, dahil lang sa utak ng tao, maraming na-invent dahil lang sa utak ng tao. Makakapunta ka na ng Mars in the future dahil sa mga ginagawa ni Elon Musk. Like, Damn. two-way trip yan. Yun yung binibuild niya. Because sa utak. Like, if di mo ginamit yan at mag-analyze ka logically bilang rational, no emotions, rational lang, sa tingin ko magiging okay ang lane mo. So, yun lang yung baka may ma-share ka, brother, before natin end tong podcast natin. Siguro, dito naman katapos. Dito na magtatapos. So, Para sa akin, choose the right lane talaga. Choose the right path. Kung saan ka masaya, i-go mo yon. Sabi nga ni Shai, sabi nga ni Ace, kailangan mong hindi, nakadepende kung saan mo gusto. Pero kung saan ka masaya, doon mo i-push. Hindi yung magsisisi ka sa huli. Tama. Hindi yung pagsisisihan mo or hindi yung hindi yung parents mo yung like sisisihin mo yung parents mo kasi hindi mo nagawa yung gusto mo dahil hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kailangan mo mag-isip. Isipin mo yung future mo. Yun lang yung sa akin. Yun ang tapos. meron nga akong pre na dati na. Kaya siya punta sa course na yun, ando yung tropa niya. Ay, ba? Oo. May kilala akong ganun. Bakit ka nagganitong course? Ay, hindi. Kasi nandun yung tropa ko para may kasama ako. Tanginang utak naman yan, no? Punta ka dun para hindi mo Susundan mo lang yung tropa So, mo. wala hindi mo kang naman talaga goals? passion. wala kang goals. O, di ba? Talagang there's a tendency na magpe-fail ka. Pero, yun, ganun talaga. Sana nakatulong tong advice namin, bro. This is not to bring you down Mhm. or i-bash ka or anything. Ganito lang kami magsalita, pero kasi concerned kami, part ka naman ng community.
concerned brother. If you want to meet here in Pangasinan, since andito ka, meet tayo. Ito yung wag mong gagawin, bro. Wag kang maiinis dito sa mga sinasabi namin. Kasi it's the reality. Ayaw lang namin na umabot sa point na tatapusin mo yung 7 years and then hindi ka lang din pala mag-arky, ilang taon ka na nun, nakikita mo yung mga ibang community members na milyonaryo na, multi-milyonaryo na, tapos ikaw, mag-i-start ka pa lang ng business pagka-graduate mo. Samantalang kami is, doon ka pa lang mag-isimula. Sinayang yung 7 Sinayang mo yung 7 years, brother. Kung sinabayan mo na lang kami. Kaya nga Diba? we're giving you this advice for you to not do the same mistakes again. 'Di ba? Mm-mm. Kumbaga sa mga nangyari sa mga tao before, like I said, na nag-college sila, third year na, tapos biglang mag-change ako ng passion. Doon pa lang nagsisi ka na sa ginawa mo, sa decision mo. Ako, actually, ganyan ako. 4th year na ako nung nag-drop out ako. Sana nung una pa lang, di ba? Yun yung regrets ko. Ayaw ko mangyari yun sa'yo. 4th year, nag-start ako, isipin nyo, nag-drop out ako 4th year. Fourth Sana year nung na, first year pa grabe. lang, or, di sa 3 years na yun, siguro ngayon, baka siguro, nakapag-start na ako ng So mas masasabi maaga. mo talagang bobo ka nung time na yun. Bobo talaga. Hindi naman bobo. Wait Tanga. lang. Hindi. Hindi. Gago. Hindi lang wise. Ay, Hindi ka wise. joke lang. Hindi. Ganito kasi yan. From first year to third year, nagbabago-bago. First year, gusto ko mag-doktor. Second year, may na-discover ako yung copywriting. Inaral ko yun. Okay, parang ayaw ko na mag-aral Tapos mamaya na naman, nagustuhan ko na naman yung college. Okay, sige, doktor na lang. Until third year, nag-aral ako ng mabuti. Until nakatungtong ako sa pinakamagandang hospital na affiliated ng school ko. Nakapunta ako dun sa Ilocos. Nag-enjoy ako. First day, second day, until paulit-ulit na yung ginagawa. 6 months na. Hindi na ako pumapasok-pasok until nagka-breakdown ako. 3 days akong hindi kumain. Ikukwento ko sa ibang podcast to. Until na-discover ko yung isang opportunity, until yun na yung nag-start na nandito na ako ngayon sa lane na to. So, drop out ako ng 4th year, guys. Hindi ko na talaga tinapos kasi wala nang sense talaga na tapusin ko yun. So, dito na lang magtatapos. Yung sinabi ko, comment lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo yung topic. Subscribe kayo sa YouTube ko and subscribe kayo follow nyo ako sa TikTok. I share content every day, consistently. Minsan pumapalya. Pero I'm trying my best to be consistent. And sa YouTube din. Long forms and short forms. Tapos, yun guys. Tapusin na natin to. Plug mo yung community. Community, join kayo sa community. Linktree dito sa YouTube channel or dito sa descriptions. May Linktree dyan. Makikita nyo yung YouTube channel ko, Instagram, TikTok, community. Which is yung Unite. Yes. Pagka-click nyo yun, makakapag-join na kayo dun sa public community. And if naging active ka, nakita namin, potentially pwede ka naming hatakin papunta sa private community, which is dun kami magkaka-close lahat. Lahat dun pumapaldo. So, Yun. thank you so much, guys. Take note, guys. Yung community natin is free. Free lang. Free lang yun. Walang Kaya- bayad. Kahit yung private. Yes. Sabay-sabay tayo papaldo. Let's go. Cheers. Wala pala. Bye. Amal mentality. Amal mentality. Kumbaga parang food blueprint nandun na.